Hi guys, magandang gabi. Um, Gusto ko lang sanang gumawa ng video. Itong video na to is all about sana may mga relate, no? Marami naman siguro makaka-relate nito. Sa panahon natin ngayon, no? Bakit nga ba bakit nga ba kadalasan naghihiwalay yung isang mag-asawa or mag-girlfriend na matagal na, magkarelasyon na matagal na? So, sa madaling salita, bakit nga ba walang forever, no? So, based on my experience, guys, meron po akong kinasamang babae na halos 5 years kami. Magkasama kami halos almost 5 years. No, akala ko mahal na mahal niya. Nagmamahalan naman kami. Oo, nandun na tayo, nagmamahalan kami. Ng totoo. Na akala namin na yun na nga, akala namin nga, kami na talaga para sa isa't isa. Pero, dumating pa rin sa oras na nagkasawaan. Dumating sa oras na aaway, ganun. Pero hindi naman mawawala yun, guys, di ba? Hindi naman mawawala yun sa isang relasyon. Pero, based on my experience kasi, yung away namin is umabot na sa sakitan, which is na nasasaktan ko na siya. Lalo naman ako, sinasaktan niya na ako. Kung ano na yung mahawakan niya. So, ganito kasi yan. Yung love story kasi namin is, so guys, sabihin na natin na siya ang unang nagkaroon ng kasalanan. Kung babalikan natin yung nakaraan, no, 2012 December 24, 12 PM, may natuklasan akong sikreto niya na hindi ko akalain na magagawa niya sa akin. Nagkaroon siya ng karelasyon iba habang karelasyon niya ako. Nagkaroon siya ng boyfriend. Nagkaroon siya ng hindi naman siguro parang hindi naman masasabing kabit or ano. Basta nagkaroon siya ng karelasyong iba na habang magkarelasyon kami. So, kasi ano kami, LDR kami noon, nung time na yon. Ako nagtatrabaho ako sa Kainta. Siya nagtatrabaho siya sa Bikutan. So, siguro dala na rin siguro ng away-bati naming relasyon na mag-aaway kami. Tapos magbabati, ganyan. Hindi ko naman akalain na hahantong sa ganun na mahahanap niya yung kasiyahan sa iba. No, pag nag-aaway kami, yung guy, kino-comfort siya, siguro, naging sila. Inamin niya naman lahat sa akin. Wala naman siyang tinago sa akin na alam mo na, lahat sinabi niya sa akin, kaya medyo masakit kasi narinig ko lahat ng totoo. So yun, bilang lalaki kasi guys, kami kasing mga lalaki, parang masyado kaming territorial, no, pagdating sa babaeng mahal namin. Yung mahal talaga namin, yung seryoso kami. Masyado kaming territorial na parang, oo, aaminin ko, nagsiselos ako pagka may umaali-aligid sa kanyang lalaki. Ganun, may mga umaali-aligid sa kanya, may nagte-text sa kanya na number, ganun. Kasi mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya noong time na yon, nang ginawa niya sa akin. So yun, nalaman ko na ganun na nga, ginong Pasko yun eh. Disperas ng Pasko, inamin niya sa akin. Ganun ang nangyari. Kasi daw, lagi kami nag-aaway. Kaya daw, nahanap niya yung kasiyahan dun sa isang lalaki, sa isang guy. So, sinabi ko naman sa kanya na pwede ka naman makipag-break sa akin.
bakit mo pa kami pinagsabay, 'di ba? Bakit mo kami nagawang pagsabayin, wala naman kaming ano, 'di ba? Sobrang sakit lang kasi yung babaeng mahal mo is mahal din ng iba, no? May mahal din siyang iba. Pero guys, hindi ko siya binitawan nung nalaman ko yung ganun. Which is minahal ko pa siya lalo. Ako ang pinili niya, nagsama kami. Sumama siya sa akin. Hanggang sa umabot kami ng 5 taon. Yun, sa loob ng 5 taon, ganun pa rin. Pero, hindi na siya nagloko sa akin. Hindi na siya ganun. Nag-focus na siya bilang bilang ka-live-in, no? Bilang karelasyon talaga. Lahat, tinanggal niya yung kalokohan niyang ganun. Hanggang sa nagka-baby kami, no? Nung nagkaanak kami, doon ko na feel na mahal niya ako. Kasi bilang isang ama is mafe-feel mo naman kung mahal ka talaga ng tao, hindi eh. So yun guys, umuwi kami sa province nila. Doon kami tumira ng almost 1 year. Pero ako kasi nasanay ako sa mga trabahong Maynila. Kaya hindi ako nasanay doon. Wala kasi akong masyado experience sa mga trabaho doon. Kasi ang trabaho doon sa kanila is mangingisda, ganun. Tawag dito, mag-drive ng motor, ganun. Wala masyadong pabrika, wala masyadong mga malls, no? So, bumalik ako dito sa Maynila kasi nandito yung work, no? Mas marami kasi dito mga kumpanya na madali ko mapasukan. So, yun, umuwi ako dito, nagtrabaho ako. Tuloy pa rin yung relasyon namin, dito na yung mag-ina ko. Nag-rent ako ng bahay, umupa na ako ng bahay, tapos nagsama na kami. Kasi, tumira pala kami sa nanay ko. Tapos, nag-decide din kami mag-asawa na ay mag-live-in na, magbukod na, no? Kasi, medyo nakakahiya na kasi independent na yun, hindi na tulad ng dati, no? Pero kahit gustuhin ng mama ko na doon lang kami sa kanila, hindi, ayoko. Gusto ko kasi na mag-rent kami ng sarili namin. So yun guys, dumating na rin sa oras na nag-aaway na naman kami, syempre. Yun na naman, nagkakasakitan. So yun guys, hindi ko akalain na yung ginawa niya dati is akala ko hindi na mauulit yun. Akala ko is final, last na yun. First and last na yun. Nagawa niya. So, umamin na naman siya sa akin nakaraan lang, after ng butuhan, June. Umamin siya sa akin na nagkaroon siya ng boyfriend doon. May boyfriend na siya doon sa probinsya nila. So, syempre, akala ko nagbibiro lang siya kasi nag-aaway lang kami noon eh. Nagalit siya sa akin, tatampuhan lang kami noon. Yun naman ang akala ko. Hanggang sa nitong July, nalaman ko na meron talaga pala. Meron na siyang boyfriend. So, masakit, no? Masakit sa akin kasi parang binabaliwala niya lang yung tagal namin, yung relasyon namin, no? Which is nagka-baby na nga kami. Hindi niya inisip yun, no? Na mawawala ng tatay yung anak niya pag naghiwalay kami, parang ganun. So yun, okay lang sa kanya. Break na kami. Almost ilang months kaming walang communication kasi nga sobrang galit na galit ako sa kanya. Hanggang sa nung nakaraan lang, nag-text siya nag-chat siya sa akin. Nag-message siya sa akin sa Facebook na kumusta ka na, ganyan.
Sabi ko, okay lang, ganyan. Tapos kinakamusta ko yung anak ko, yun. So, ngayon guys, wala talaga, kung hindi talaga kayo, hindi talaga kayo, no? Ganon siguro talaga. Pero ngayon, okay na kami, balik na kami, magkaibigan na kami, no? Okay na ang lahat. Bumalik na yung communication ko sa kanila, sa anak ko, and masaya na rin siya sa buhay niya ngayon, meron na siyang iba. And ako naman is nagkaroon ako ng GF nung last month lang. She's so nice, and wala akong masabi ngayon sa girlfriend ko kasi ano siya, totoong tao, no? Pangalawa is mataas yung humor niya, masyado siyang matalino kasi nga mataas yung education achievements niya, no? Medyo mataas yung nakuha niyang ano. Kasi ano siya ayoko naman siya pagyabang, pero sige na. Ano siya guys, summa cum laude, no? Tapos isa siya ngayong teacher. Kasi nung nakaraan, last month kasi siya, nag-resign siya sa call center kasi mas gusto niya na ngayon magturo, kasi yun talaga yung niya, passion niya. Gusto niya talaga magturo, gusto niya maging teacher, no? So yun guys, masaya kami, malambing siya. Lalo naman ako, mas malambing ako sa kanya kasi para sa akin siya lang yung buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Sana babe, kung nanonood ka man, sana mapanood mo tong vlog ko na to, video na to. Thank you kasi nakilala kita. Pangalawa is sobrang saya ko kasi tanggap mo yung pagkatao ko. Tanggap mo yung kung ano ako, kung ano yung history ko, kung ano yung mga kamalian ko sa buhay. Sorry minsan kung masyado akong tampuhin kasi takot kasi ako mawala ka. Takot akong mawala yung taong mahal ko, parang ganun. Basta alam mo yun babe, pinaparamdam ko lagi sa'yo na mahal kita. Baka mag-iyakan tayo dito guys. So yun guys, yun lang. Gusto ko lang sabihin, no, sa mga taong nagmamahal ngayon, yung mga taong nasasaktan, mga nasaktan, pagkaalam natin guys na medyo mali na ang ginagawa ng tao sa atin, is stop na natin, no? Oo, nandun na po tayo sa pagiging martir, pero once na ginawa niya pa ulit, alam mo na wala pa rin nagbago, ganun pa rin. Stop na natin guys, kasi tayo lang din masasaktan. Tama po yung kasabihan ng matatanda na kumuha ka lang ng bato para ipukpok sa ulo mo. So yun guys, sana may mga na pulot kayong aral dun sa shinare ko na story tungkol sa love story ko, no? So yun lang guys, thank you so much. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, tapos mag-like, ganun. So thank you, peace.